Let us open our Bible on Psalms 138, verse 3. Praise the Lord. In the day when I cried, Thou answerest me, and strengthenest me with strength in my soul. All right. Alam naman natin na pag hindi tayo sinagot ng ating Panginoong Diyos, pag tayo'y tumawag dyan sa Kanya, ito na yung sinasabi sa Isaiah 59, 1 and 2, na kung saan ang kasalanan natin at ang kasamaan natin ang siya nagpapahiwalay mula sa Kanya at nagpapakubli sa Kanyang muka, kaya hindi marinig ang ating dalangin. Dito, sa araw siya'y iiyak o tatawag sa Panginoon, sinasagot siya. So, ibig sabihin yan, nandyan yung kalinisan. Nandyan yung pagiging ang Panginoon ay nasa Kanya. And strengthens me with strength in my soul. So, pag sinabing in, hindi sa labas, kundi nasa loob. Kaya ito palang relasyon natin sa Diyos, nandito sa loob ng ating pagkatao. Hindi siya hiwalay. Praise the Lord! Ganun po. Kaya napaka-importante na makonsider natin at maintindihan natin na ang Panginoon ay nananahan sa loob ng ating buhay, sa loob ng ating katawan, sa loob ng ating isip, sa loob ng ating puso, sa buong ating pagkatao. Ang Panginoon, ang Spirit of God, nilagay niya dyan sa loob. Kaya, pag hindi siya hiwalay sa atin, sigurado yan. Ibig sabihin yan, ikaw yung taong malinis, ikaw yung taong banal, ikaw yung taong matuwid. Kasi, iisa lang ang inyong isip, iisa lang ang inyong katangian. Pag ang Spirit ng Diyos nandito sa atin at iningatan natin, siya na yun ang magkilos sa buhay natin. Kaya nga, ilalagay niya yung Spirit sa atin. Praise the Lord! Basahin natin yan. Ezekiel 11:19. Praise the Lord. And I will give them one heart, and I will put a new spirit within you, and I will take the stony heart out of their flesh, and will give them an heart of flesh. Yan. Bibigyan ko kayo ng isang puso. Ilalagay ko ang aking bagong espiritu diyan sa inyo. Kukunin ko yung batong puso mula sa kanyang laman at bibigyan ko sila ng puso na laman. Meaning to say, hindi matigas. Bato Pag sinabing bato, solid, rock, hard. Pag sinabing flesh, that is soft, malambot. So gusto ng ating Panginoong Diyos, hindi tayo matigas sa puso. Pag sinabing matigas ang puso, matigas din ang ulo. Pag matigas yung ulo, hindi mo yan pwedeng mapasunod, hindi mo yan pwedeng mabago. Hindi siya mabago kasi matigas ang ulo Bigyan mo ng advice yan, hindi talaga yan magsunod. Ang gagawin ng Diyos, maglagay siya ng puso na malambot. Yung sumusunod sa Kanya. Ilalagay niya ang Kanyang Spirit sa loob mismo ng ating pagkatao. Kaya, therefore, hindi nga talaga hiwalay ang Diyos sa atin. Praise the Lord! Nandito, di ba may sinabi dyan, don't you know that the Spirit of God dwelleth in you? Hindi nyo ba alam na ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ye are the temple of God, which God dwelleth in you. Kaya nandito sa loob ang Diyos. Ang Espiritu niya nandito sa atin. Ngayon,
Ano pa ang masasabi nating ibang terminology o ibang paraan ng Diyos? Kasi pag sinabing the Spirit of God is in my body, merong ano yan, merong pang isa, no? Na kung talagang Spirit ng Diyos nasa atin, meron pang kailangan mangyari sa atin na totoo talaga nandito sa loob natin. Basahin natin. Jeremiah 31:33. Praise the Lord. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, saith the Lord, I will put my law in their inward parts and write in it their hearts, and will be their God, and they shall be my people. Yan, yung batas niya, ilalagay niya sa inward parts. Ibig sabihin yan, yung banal na salita ng Diyos. Yun yung nasa loob natin. Kasi iisa lang yung Diyos eh. At yung kanyang salita. At kanyang espiritu. Pag sinabi mo, the Spirit of God is in me, dapat yung Word of God, hindi pwede wala sa iyo. Pag sinabi mong, the Spirit of God is in me, yung gawa mo hindi salungat sa batas, sa salita ng Diyos. Kasi hindi pwede na magkakaroon ng contradiction ang Spirit of God at ang law. Pag yung batas ng Diyos wala sa iyo, wala din ang Diyos sa iyo. Pag ang Diyos nasa iyo, ang Espiritu niya nasa iyo, at ang salita niya nasa iyo, that is inseparable. Praise the Lord. Ganon. Para sa ganon, makakagawa tayo. Alam nyo, ito kasing Spirit of God pag nandito sa atin, at yung Word of God nandito sa atin, ang ginagawa natin, hindi tayo hipokrito. Anong hipokrito? Hindi tayo pakitang tao, na ang tao ang pinapakitaan natin para ang tao pupuri sa atin. We do not after that. Pag sinabing ang Espiritu nananahan sa iyo at ang salita ng Diyos nandyan sa iyo, gagawa ka araw-araw, hindi para paligayahin ang sinuman na tao makakita sa iyo, kundi para paligayahin mo ang Diyos. Praise the Lord. Yung puri, hindi mo hinahanap mula sa tao. Kasi ang tao, pag ang puri ng tao ang hinahanap mo, magaling ka lang sa mata ng tao. Pero in reality, pag wala na nakakakita kung ano-ano na ang iyong ginagawa na hindi kaya-aya sa mata ng tao o lalot na sa mata ng Diyos. Pero kung puri ng Diyos ang iyong hinahanap, saan ka man sulok sa sanglibutang ito, madilim man, maliwanag man, nag-iisa ka man, marami man kayo, hindi at hindi ka lalabag at lalapastangan sa salita ng Diyos. Unang-una, ang salita ng Diyos nandito sa puso mo. Hindi mo pwede yung lapastanganin. Hindi mo yan pwedeng i-violate. Kasi yun ang nasa puso mo. Mahal mo ang Diyos. Nandito siya sa puso mo. Nandito siya sa isip mo. Praise the Lord. Kaya, ganun po. Hindi pwede na pag sinabi mo ang Espiritu sa Diyos nandito sa akin, magaling ka lang pala pag nandyan yung tao. Pag wala na yung tao, naku, wala kang kaibahan sa mga taong mga makasalanan. Wala kang kaibahan sa mga taong walang takot sa Diyos. Wala kang kaibahan sa mga tao sa sanglibutang ito na walang kamuhang-muhang sa kabanalan. So, dapat tayo, kung tayo ay talagang nagsasabi, nandito ang Panginoon sa loob natin, then ang puri, hindi sa tao ang ating hinahanap. Hindi yung puri mula sa Diyos. Basahin natin.
Romans 2:29. Praise the Lord. But he is a Jew, which is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter, whose praise is not of men, but of God. Yan. Hindi sa outward na circumcision, but inward. Sa espiritu, hindi sa laman. Ang puri hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. So, ibig sabihin yan, pag ikaw ay totoong Hudyo o children of God, dito sa inward, hindi sa flesh. Ang puri hindi sa tao, mula sa tao, kundi ang puri doon sa Diyos, mula sa Diyos. Praise the Lord. So kasi ginagawa natin yung yung narinig natin na salita ng Diyos, nilalagay yan sa isip, nilalagay sa puso. Saan ka man naroroon sa sanglibotang ito, gagawin at gagawin mo yan. Hindi mo kayang tiisin na i-violate yan. Kasi pag kinontra mo yan, para na rin kinontra mo yung konsensya mo. Pag kinontra mo yan, para na rin kinontra mo yung spirito mo. Kaya ganun ang ating pakiisa sa Diyos, dahil ang Diyos ay nananahan sa atin. Napakahalagang napakahalagang bagay yan sa buhay natin, kasi hindi natin siyang kayang saktan. Praise the Lord. Hindi natin siyang kayang biguin. Talagang siya yung pinapakinggan natin, siya yung sinusunod natin. Kaya every day, every night, pangalagaan natin yan, ingatan natin yan, atin talaga yung i-retain talaga yan sa buhay natin. At gusto ng ating Panginoong Diyos, meron tayong kasayahan na siya'y laging nananahan sa atin, na siya'y laging nagbabantay sa atin, na siya'y laging tumitingin sa atin, na siya'y laging nakikinig sa atin, na siya'y laging sumasama sa atin. Kailangan ikaligaya natin yan. Yung presence ng Diyos, we have to delight in it. Praise the Lord. Kasi pag kinaliligaya natin yan sa buhay natin, hindi tayo malungkot. Kasi meron kasing iba na pag nakasumpong sa Panginoon, malungkot. Tapos pag nakatingin doon sa mga taong masaya na nandyan sa lahat ng kamunduhan, kasalanan, naiinggit. Gustong gayahin sila. Gustong sundin yung lakad nila. Gusto rin nila yung hilig nila. Kung ganon, ang ibig sabihin yan, wala ka palang kaligayahan sa Diyos. Doon pala sa labas yung kaligayahan mo. So, ang mangyayari ngayon dyan, yung bibig mo lang nagpupuri sa Panginoon, pero yung isip, yung puso mo, iba ang laman. Iba ang nananahan. Iba ang nasa loob. Kaya, therefore, maging makatotoo tayo sa sarili natin. Praise the Lord. Maging makatotoo tayo sa buhay natin. Maging makatotoo tayo sa sarili mismo natin. Hayaan mo na yung mga tao dyan. Makikita rin nila anong totoo. Malalaman din nila ano ang totoo. Kasi mismo ang Diyos ang maghahayag ng lahat na ito. Praise the Lord. The same thing also sa mga magpapakunwari. Ihayag din lahat ng Diyos yan eh. Wala namang natatago dyan sa Kanya. And every man shall receive. Tatanggap ka. Kaya, pagbutihin natin na ipanahan natin ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin. At huwag nating hanapin yung praise from men, kundi yung praise from God.
So pag nandito sa atin ang Espiritu ng Diyos, masaya tayo sa Kanya. Masaya tayong gumagawa ng kabanalan. Masaya tayong sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. That is our joy. That is our delight. That is our pride. Gawin natin, pagmalaki natin, that we are united with God as what He did before. Hindi pa nagkasala ang tao. Nandyan pa yung glory of God. Ngayon, binabalik ng Diyos yung glory niya sa atin. Rejoice. Keep it. Be proud of it. Pagmalaki mo yan sa buhay mo. Praise the Lord. Kasi pag hindi natin ipagmamalaki ito, baka mainggit ka doon sa pinagmamalaki ng mga tao sa sanglibutang ito. Tapos tingin mo sa sarili mo, kawawa ka, tingin mo sarili mo, maliit masyado. Nako, mali yan. You have to delight. Basahin natin yan. Romans 7:22. Praise the Lord. For I delight in the law of God after the inward man. Yan. I delight in the law of God after the inward man. See? Ibig sabihin yan, yung nasa loob mo mismo ng pagkatao mo, diyan ka naliligaya, diyan ka sumasaya sa batas, sa tuntunin, sa statutes. Ano ba yung laman ng batas ng tuntunin ng Diyos? Holiness. Righteousness. Ikaligaya mo yan. Huwag yung nahati yung utak mo, nahati yung puso mo. Kaya ang mangyari, parang kang balimbing. Balimbing ba? Ito yung mga politiko na balimbing. Baliktad-baliktad. Minsan doon sa isang partido, pag maya-maya, next election, pag humina ito, doon na naman sa ibang partido. Balimbing. Ayaw ng Diyos yung meron tayong dalawang muka. Kailangan yung muka lang ng Panginoon. Hindi kayo pag mamaya-maya ang tingin sa'yo, muka ni Taning, tapos may muka naman ng Panginoon, maya-maya muka ni Taning. Ibig sabihin yan, makikita ba sa pagkatao mo ang marka ng ungodliness, marka ng unholiness, marka ng wickedness. Tapos maya-maya naman, nandiyan ka na, hindi pwede. So, pag nag-delight tayo after the inward man sa kanyang mga batas, ibig sabihin yan, you are proud of it. Pinagmamayabang mo. Alam mo, pag pinagmamayabang mo ang Panginoon, wala ka nang inggit dyan sa pinagmamayabang din ng mga tao sa mundo na hindi nila alam. Walang kwenta yung pinagmamayabang nila. Ito ang totoo. Make your boast in God. Praise the Lord! So, ganon. Masaya ka sa Panginoon. Bakit? Alam mo yan yung quality na gusto ng Diyos. Di ba ang mga tao, pag bumili ng damit, quality. Kumari, merong marka ng yung parang check, o kaya yung tatlong ganon. O kaya yung merong ganon na forma, ano yun, parang mga mamahalin yun eh. O kaya yung ganon, buhaya. O, syempre. Yung mga tao, para sabihin na quality yung damit nila, can afford sila, proud sila. Ngayon, sa buhay natin na banal, buhay natin na matuwid, diyan tayo maging proud. Praise the Lord. We delight in it. That is tatak Panginoon. That is tatak King of Kings. That is tatak of the Creator. That is tatak of the only God. That is tatak of Jesus Christ. Diyan tayo magmamayabang. Diyan tayo magmamalaki. Ibig sabihin, hindi naman maging mayabang tayo. Kundi, gusto lang ni Jesus Christ, happy ka. Praise the Lord. O yung iba, makabili lang ng okay-okay na Gucci na bag. Nako. Kailangan talaga makita yung marka talaga. Kung pwede lang ipalabas yung serial number, ipalabas yung serial number. Para sabihin talaga. O di ibig sabihin yan,
Kung proud ang tao dyan sa mga dikwalidad, kasi para sabihin na status symbol can afford. Ano pa kaya sa Panginoon? Higit na. Huwag tayong magmumuka dyan sa labas na. Parang tingin natin sarili natin na hindi ka lang nakapalda ng maiksi. Nakapalda ka lang ng mahaba. Ang tingin mo sa sarili mo, parang aba ka na, parang awa-awa ka na. Pag tumingin ka doon sa mga nakapalda ng mga maiksi, nako, inggit na inggit ka. Sana rin. Meron din akong ganyan. Para naman makita nila yung, nako. Praise of man yan. Sa atin, praise of God. Praise the Lord. So, delight in the Lord. Maging masaya tayo sa Panginoong Diyos. By the grace of God. Hindi naman masama magkaroon tayo ng mga gamit na quality kasi ang habol natin yan matibay. No problem that. Walang issue yan. Kinumpara ko lang ba na itong nandito ang Spirit of God sa buhay natin na makikita sa ating kabanalan, yan ang ikaligaya mo. Diyan tayo masaya. Praise the Lord. Para wala nang tendency, gagaya-gayahin mo pa yung mga tao dyan sa labas na maiksi ang mga palda, kita ang tuhod, o kaya makita ng lagom-lagom din sa ilalom, para sabihin talaga na attractive ka. Wag. Be not desirous of vain glory. Huwag tayo mag-desire na purihin tayo ng mga tao. Alam niyo, gustuhin man natin o hindi, itong ating katawan, araw-araw yan, naluluma yan. Hanggang darating ang panahon ko, kulubot, ang balat lahat natin. Darating ang panahon, mag-expire yan. Darating ang panahon, mabubulok. Huwag mong sabihin si tatay ko na kinuha ng Panginoon, 89 years old, almost 90, hindi siya dumaan ng ganitong edad. O hindi siya dumaan ng 20 years old. Hindi siya dumaan sa kasing laki ni Hans. Dumaan yan. Pero saan siya papunta? Everyday naluluma tayo eh. Praise the Lord. Araw-araw yung ating katawan getting what? May gi-share sa akin, may nag-request sa akin. Pastor Chit, support prayer sa akong bana. Kay ni sakit ang iyahang sana bato. Isa nga bato na. Daghang magong bato sa atong lawas. God. Kanangga pangkriya ba na? O gallstone. So, nagsagot ako. Sabi ko, baka nakakain siya ng bawal. Oy, tama, gyud kay perting inom niya og tabliya. Kontrary na. So, sige, i-pray ko. Pero, pag mawala na yung content ng tabliya sa katawan niya, babalik din yan. Okay na yan. Sabi niya sa akin, oo nga, Pastor Chit, kunti na lang daw ang sakit. Siyempre, kayo mawala na yun eh. Suppose nagdagdag ako doon, kasi we are no longer getting younger. Hindi tayo itong bumabata. We are getting older. Day by day, our outward physical body, or this physical body, araw-araw yan, patungo yan sa katandaan. Samantalang yung espiritu natin, yun ang pinaka-importante, hindi mapabayaan. Praise the Lord. Basa. 2 Corinthians 4:16. Praise the Lord. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Yan, yung outward natin, man, yung physical natin. This will perish, time will come. Tingnan niyo yung dyan sa FB. Kung marami kang friends, tapos yung friends mo, may mga parents, may mga lola, lolo, relatives, cousin. Minsan mag-post sila, may kandila. Sign niya na namatayan sila. Pag kilala mo yun, magtanong ka, sinong namatay sa inyo? Si mama ko. Sabihin mo, condolence. Pag next page naman, meron namang kandila, pero iba ang pangalan. Pero hindi mo kilala. Pero basahin mo yung mga comments.
Ngayon nagtatanong doon, sino namatay? Yung auntie ko. Condolence. Oh, meron na namang kandila. So, ibig sabihin niya, ang dami ng mga taong namamatay. Because this outward body perish. Mawawala lahat yan. But, the spirit, the inner man, should be renewed day by day. Huwag mong pabayaan yan ang maperish. Kasi kung yan ang mapababayaan natin, kung yan ang maperish, wala ka ng pagkakataon pa maka-alis doon sa iyong kapahamakan. Mabuti pa yung flesh. Pag nagkasakit ka ng cancer, namatay ka, masaya ka, wala ng sakit. Di ba? Tanungin mo yung mga masakitin dyan na yung hindi na gumagaling talaga, yung deteriorate na sila. Anong wish mo? Anong gusto mong i-pray ko sa'yo? Dami ko nang na-experience yan, yung tatay ko. Anak, i-pray mo na magpahinga na ako. Oh. Yun ang wish nila. Kasi alam nila, hirap. Di basta-basta. Never mind the outward man perish. But do not ever your inward man perish. But that must be renewed day by day. Praise the Lord. Doon tayo mag-focus. Kasi, hanapin nga natin yung great price in the eyes of God. Pag ikaw ay nanamit, babae ka ng modest, maganda tingnan, that is great price in the eyes of God. Kami naman ng mga lalaki, pag may mga tukso sa buhay namin na mga chicks, na ipagtanggol namin ang batas ng Diyos, hindi kami nagkakasala. That is great price in the eyes of God. Yan yung natin ipakita sa Panginoon para darating ang panahon, purihin tayo ng Panginoong Diyos. Praise the Lord. Hindi pag nandyan yung mga chicks na yan, gusto mo purihin ka ng chicks. So paano ka purihin ng chicks? Pakita mo yung gilas mo, pakita mo yung pagkalalaki mo, pakita mo yung galing mo. Oh, kakasala ka. Purihin ka nga ng tao. Pero, that is vain glory. Pag nanindigan ka, sabihin ka ng mga tao, bakla ka. Pag nanindigan ka, sabihin ka ng tao, wala kang kwintang tao. Never mind. Lunukin na nila lahat. Ang puri mula sa tao, basta sa iyo. Ang puri sa Diyos ang iyong hinahanap. Yan kasi ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Yan talaga ang kanyang hanap sa atin. Kaya magsikap tayo. Yung great price sa paningin ng Diyos, yun ang ating hanapin. Basa 1 Peter 3:4. Praise the Lord. But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Yes, yung inner man. Yung spirituality natin na dapat ma-renew day by day. Samantalang our outward body perisheth. Pag sinabing perisheth, that is future tense. Kumbaga pa, darating ang panahon, day by day, tumatanda tayo. Hindi naman sinabi perish. Hindi, perisheth. Pag sinabing perisheth, nabubulok unti-unti. Tumatanda unti-unti. Nanghihina unti-unti. Yan naman yung infrastructure ng tao pag ipinanganak. Ano ang normal na bata na ipinanganak? Malaki ang ulo ikumpara sa katawan. Pag nag-develop siya, mag-proportion na yan. Pag mag-old age na siya, mag-shrink yung kanyang size. Mag-shrink yung balat, mag-shrink yung buto. Kaya nagtaka ka, when I was 30 years old, this is my shoes. But when I am already 80 years old, my shoes when I was
30 years old, it's already too big for me. When I am comparing the shoes which I am using now, smaller than when I was 30 years old na ginagamit ko. Kasi ganun yan perish it day by day. Kung dyan tayo nagmamayabang ka lang sa pauwi sa kabulukan. Saan tayo magmamayabang? Dito sa inward man. Na kinakailangan ma-renew ito day by day. Kasi this will eternal, everlasting glory. Yun ang dapat natin pagtutukan. Kaya wag talagang i-separate yung Panginoon sa inner man. Kasama mo siya. Praise the Lord. Pag nandyan yung kasama mo yung Spirit of God, yung law of God, walang step mo dito sa sanglibutan na madulas ka. Basa. Psalms 37:31. Praise the Lord. The law of his God is in his heart. None of his steps shall slide. Yan. Bakit si Shadrach, Meshach, and Abednego hindi na-slide? Hindi dumulas yung mga paa nila. They were threatened to be killed, to be punished. Kasi yung word of God nasa puso nila Bakit si Joseph hindi nadulas? Na hindi basta-bastang tukso yun. That temptation is very exclusive, secret, and no one knows. Walang nakakaalam. Pero bakit hindi siya nadulas? Yung mga salita ng babae na yun, very malakas yung sting, yung venom, yung kanyang bakit hindi siya nadulas? Yung batas ng Diyos nasa puso niya. Praise the Lord. So none of his steps slip. Hindi siya talaga nadulas. Yan ang ganun ang importance na lagi nating damahin ang Spirit of God na nandito sa atin. Praise the Lord. Ngayon, pag nandyan yung hindi naman din pwede na pag nandyan yung Spirit of God sa iyo, tao kang madumtanon. Ano yung madumtanon sa Tagalog? Tao kang magtatanim ng galit sa kapwa mo. Hindi pwede nandyan yung Spirit of God sa iyo, wala kang pag-ibig sa kapwa mo. Hindi pwede nandyan yung Spirit of God sa iyo, wala kang kaligayahan sa kabutihan. Hindi pwede nandyan yung Spirit sa buhay mo, wala ka namang temperance. Hindi pwede nandyan yung Spirit sa buhay mo, wala kang faith. Hindi pwede nandyan ang Spirit of God sa buhay mo, wala kang long-suffering. So dapat, pag nandyan sa iyo ang Spirit of God, meron niyang tinatawag na trademark. Hindi nyo ba alam? Daming mga online business ngayon na nagbebenta ng kung ano-ano. At murang-mura. Sometimes yung original na price, 1,000, nagbebenta lang sila ng 200 pesos. Free delivery pa. Yung pala, ang laman ng kanilang produkto, fake. Walang epekto. Kung vitamins man yan, walang epekto. Kung ano man yung product na yan. Fake nga Kaya sa buhay natin, pag nandyan yung Spirit of God, kailangan genuine, totoo. Meron niyang laman sa loob ng pagkatao mo. Praise the Lord. So ano yun? Basa, ano yun? Anong nandyan sa loob talaga? Basa, Galatians 5:22 hanggang 23. Praise the Lord. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Yan. Bunga ng Espiritu. Bakit? Anong nakatanim? Espiritu.
Bunga ng santol, bakit? Santol ang nakatanim. Bunga ng durian, bakit? Durian ang nakatanim. Bunga ng Espiritu sa buhay mo dahil ang Espiritu ang nakatanim, nasa loob sa iyo. Ano yun? Pag-ibig sa kapwa, lalo't na pag-ibig sa Diyos. Kaligayahan sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Kapayapaan, dahil hindi ka palaaway, hindi ka, tawag nito, manghanap ng gulo. Kapayapaan ang hinahanap mo. Long suffering, mahaba ang pagtitiis. Hindi ka nayayamot, hindi ka, yung bang, tawag yan, mainitin ba ang ulo mo, hindi ka makahintay. Gusto mo dyan kaagad-agad. Yan. Pag sinabing long suffering, marunong kang pakumbaba sa pagtitiis, sa paghihintay. Gentleness, mahilig kang tumulong sa kapwa. Mas tinitingnan mo pa ang kanilang welfare kaysa sarili mo. Goodness, na hindi magpakilan pa man nag-change sa kasamaan. Good ka ngayon, good ka bukas, good ka sunod linggo, good ka sunod buwan, good ka sunod taon, good ka sa isang dekada, good ka sa ilang dekada. Goodness. Faith, may pananampalataya ka, kahit hindi mo nakikita ang Panginoon, you believe that God will provide. May pananampalataya ka, kahit hindi mo nakikita ang Panginoon, you believe all His promises. Kahit malayo ang Panginoon, naniniwala ka na nakatingin ang Diyos sa buhay mo, kaya hindi ka gumagawa ng kasalanan. Ganon yan. Yung taong gumagawa ng kalokohan, walang faith yan sa Diyos. Bakit? Hindi niya kinukonsider na ang Diyos nakatingin. Meekness. Kaya mong tiisin, apihin ka. Kaya mong tiisin, apakan ka. Kaya mong tiisin, siraan ka kahit hindi totoo. Kaya mong tiisin, awayin ka. Meekness. Praise the Lord. Temperance. Minsan, napoprovoke ka na. Pero kaya mo pa rin kontrolin ang buhay mo na hindi ka magkakasala. Hindi ka manapak. Hindi ka magsuntok. Hindi ka mag-speak against. Meron ka pa rin temperance. Mapipigil mo pa rin. Kontrolado mo pa rin ang lahat. Against such, there is no law. Laban sa lahat ng mga ito, wala ng batas. Hahadlang sa iyo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Praise the Lord. Kaya ingatan natin ang ating mind, ingatan natin ang ating heart, dahil yung Spirit of God nagdwell dito sa atin, kailangan naka-inline yan. Hindi yan mag-contradict. So, prayerful, watchful. Last verse, Hebrews 8:10. Praise the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my laws into their mind and write them in their hearts. And I will be to them a God, and they shall be to me a people. Praise the Lord. So yung mind natin, yung heart natin, nandyan yung batas ng ating Panginoong Diyos. Siya yung Panginoon natin na Diyos, at tayo naman ay kanyang mga people, or mga tao, o mga anak niya. So, let us look always for the wellness and welfare for our inward part. Dito talaga. Yun ang higit nating ingatan. Praise the Lord. Salamat ako kay Lord Jesus dahil yung isang pamangkin na dinala dito ni Sister Rose Butwasan, sa isang linggo niya dito nagsimba sa atin. Nung bago siya umuwi, nagpa-pray siya. Nag-request siya ng makatrabaho siya doon. Nag-request siya ng protection, good health. At meron siyang request na doon ako na-touch. Sabi niya, Pastor Chit, gusto ko merong holy place doon sa amin. Sabi ko, di ba meron na kayo? Sa isip ko lang, may simbahan na sila. Pastor yung uncle ba niya? Kapitbahay nila yung simbahan.
Bakit nag-wish pa siya na magkaroon ng holy place doon? Sabi ko, praise the Lord. Yan ang request mo. God bless you. Kasi, pastor, sa aking pag-stay dito, na-fill up talaga, napuno talaga yung aking spiritual. Na-feel ko talaga na-fill up talaga ako. Kung sa sasakyan pa na full tank ang aking spiritual. Kaya gusto ko na pagdating doon, kung sakali man maghintay ako hanggang kailan dalhin ang Holy Place doon, hindi maubos yung na-fill up sa akin. Para pagdating ng Holy Place doon, ma-refill na naman ako ng ma-refill. Praise the Lord! So, ibig sabihin niya, nagkaroon na siya ng magandang relasyon sa Panginoon dahil yung Spirit of God, yung Law of God, yung Word of God, maganda na ang daloy sa kanyang isip, maganda na ang daloy sa kanyang puso. Naano na siya. So, sige. There will be an appointed time. Ito ang tandaan mo. Pag manindigan ka, mangyari yan. Praise the Lord. Sigurado yan. God will. Yan man ang ni Jesus. Manindigan. Bakit nagkaroon tayo ng mga branches sa iba-ibang lugar? Napapunta doon yung mga anak ng Diyos. Nanindigan. Nagkaroon ng holy place. Hanggang sa abroad, nagpunta sila doon. Nanindigan. Nagkaroon ng holy place. Ganon. Praise the Lord. So, to God be the glory. That is very vital or important part sa pagkatao natin na huwag tayong mahiwalay at huwag siyang mahiwalay sa Panginoon. So, huwag kang maghalo-halo. Baka sabihin mo, ay, hindi na ako makakain ng halo-halo sa saan ba yung mga masarap na halo-halo dyan, Mark? Hindi ka mahilig ng halo-halo. Si Sister Rose, saan gayong mga sarap halo-halo? Si Rose? Chowking. Isa yan. Meron pa yung merong ano yan? Mang inasal. Yan. Masarap yung ano nila. Oh, ibig sabihin yan, ibig sabihin huwag kayo kumain ng halo-halo. Huwag niyong halo-haloin si Taning at si Jesus sa buhay natin. Siya lang ang magmamay-ari sa atin. Praise the Lord. Because our relationship with Him is like a marriage. He is our husband. Tayo yung bride. Tandaan natin yan. Wala nang makahalo dyan. Wala nang iba. Siya lang. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.